Hello, good evening, good evening. Mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Actually, oras po is 8:20 p.m. February 18 at 2026. Ako gali si Engineer Ronnie Albao. Kung pwede ka mo ka-text sa aton nga mga hotline diri, pwede ka mo katawag, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka hatag sang informasyon. Of course, sa aton nga Facebook or sa Messenger naton, pwede ka mo katawag anytime. Salawat, ako si Engineer Ronnie Albao. Request ko lang, pwede ka mo ka-subscribe, ka-share, press nyo ang bell button para ma-notified ka mo. Salawat, mayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Welcome sa aton baranggayan. Hindi ka magkalipat. Albao, aksyon, laban sa mga business, abusado, at oportunistas. Okay. No? So, ano ang dapat naton pag-istoryahan? Istoryahan ta subong ang mga rights sang mga constituents sa barangay. Number one nga right nila, amuni ang ginambal naton nga right to transparency. Kaya ang una naton nga topic subong, non-posting of barangay financial records. So this is actually episode number 4 sa ialbaw mo mga friends and relatives. So istoryahan ta ini, no? Ano bala ang mga violation pwede nga mahimo sang isa ka barangay official, no? So right to transparency nga aton pag-istoryahan, isa sa mga kinamatarong sang mga barangay constituent. Okay. So diri na kita sa sini programa. Okay, no, balik kita sa aton nga programa amuni ang aton pag-istoryahan ang non-posting of barangay financial reports. Sini supposed to be ang required nga mag-post sang mga barangay financial reports. Di gina-expectar nga ang mga barangay official labi na gid ang aton nga barangay treasurer with the order sang barangay kapitan. Ang pinaka-importante sina diri nga mapahibalo ang mga pumuluyo sang mga financial reports sang barangay. Ang pamangkot naton sina diri, diin bala i-post ini ang mga barangay financial reports. So at least siguro duwa ka location. Ang number 1 gid sina dira ang barangay. Supposed to be ang barangay may ara na dira nga green board nga dapat dira i-post ang tanan nga mga ang mga information about sa barangay, hindi lang kay barangay financial reports, kundi ang mga mga ordinansa and so on and so forth, ang mga proyekto nga ongoing sa barangay, dira na dapat i-post. So, sa green board or bulletin board, mga friends and relatives. Okay. Una na dire is non-posting. Ano ba lang mga violation sini mga friends and relatives kung magasiling kita non-posting of barangay financial reports? Okay. Isa-isaw natin no? According sa lay, the failure of the barangay official to publicly post sang mga financial reports serious ini nga violation of transparency and accountability sa mga laws and ordinances sang Pilipinas. So senaryo ini, tagaan-tab na senaryo para nga may baluan naton mga friends and relatives, no? Anong senaryo sindi? Senaryo number 1.
failure to post annual financial report, mga friends and relatives. So, sitwasyon sina dire, ang barangay treasurer, magapreparar ina supposed to be sang annual budget or quarterly financial report, no? Or annual financial report. Okay. Pero, senaryo ini nga i-plaster ta nga paano nagiging violation ini. Kaya tiga preparar man ang treasurer mo. Nga i-post dito ang annual financial report, pero ang problema amo ini. Ang barangay kapitan, hindi iya gusto nga mag-post. Kung ano nga mga sibuyas Bombay, kung anong mga gusto itago, hindi natin mabalaan. Pero ang the mere fact nga ang barangay kapitan hindi sa gusto nga mag-post sa mga sang mga financial report, quarterly manda or annual financial report sa public places o labi na gidra sa barangay mismo. Supposed to be hindi lang na iya sa barangay i-post dra sa bulletin board, kundi kundi sa mga public places. Like for example sa merkado or sa plaza, no? Nga dapat kung man ialagaan man hindi babasa, hindi magisi para magiging transparent ang barangay. So dapat dito ina ibutang sa mga matao nga lugar, sa merkado abi. Nga dadra permiga kadto kung may merkado isa ka barangay bla. Or bisan talipapa na lang. Ibutang dira ang annual financial report or any reports nga dapat ipaibalo sa pumuluyo. So kung ang kapitan gani hindi gusto, may violation ina ang mga friends and relatives. So ang residente permi lang nagapangayo repeatedly na nag-demand dapat transparent ang mga public official, pero galing wala gina-honor sang mga public official. Kagawad man siya da, kapitan siya da, treasurer siya da, niya bay, na si Talpulana. Sa agi man siya pangayo sang sang financial report, do ka intindi gidi abi. Na, pero rights na iya sang pumuluyo. Basahon niya or hindi, dapat i-post dira sa barangay or sa mga matao nga lugar, sa merkado manda, or sa public plaza, sa talipapa, or sa sa gym. Nga sa diin, damo tao ang kadto dira mga friends and relatives. So, istoryahan ta. Ang mga violations ini, kung ang kapitan hindi gusto nga i-post ang amo nga financial report violation ini section 352 Republic Act of 7160 Local Government Code. Anong nakambal sin adri? Dapat mandatory posting of income and expenditure mga friends and relatives. No? Diin sa ginambal ko na diin nila i-posting dito sa bulletin board sang barangay anybody from barangay makapwede makalingling makabasa ay amugali ni ang mga financial report sang barangay ay okay at least updated sila posible sila makapamangkot man basta ang pinaka-importante i-post mo, no? I-post mo, ipakita mo mga friends and relatives dira sa mga public places. Ano pagid ang violation? So, sorry Transparency requirement, Republic Act 6713. Anong mga possible liabilities niti? Administrative liabilities, administrative sanction, mga friends and relatives, of course, ano pa? Posible na sa anti-graft case if concealment is intentional.
kung tuntugin ko ang gibla, gin tuyo gid sang barangay mismo nga itaguon ang amo nga mga dokumento, mga friends and relatives. So amo ina non-posting of non-posting of barangay financial reports, mga friends and relatives. Ikadua nga senaryo. Ginapost lang nila mga friends and relatives, makwanta di duwa lang ani ka senaryo para hindi bila maglawig. May time nga makapamati, maka-review ang aton mga pumuluyo. Share nyo ini. Scenario number 2, ginapost lang niya kung may kabalos lang nga may audit. Ang COA bla may audit. May auditing. May commission on audit na din ang COA mo. So kung mag-audit ang COA sang financial sitwasyon sang barangay, amo pa lang sila mag-post. Violation nila kung hindi ka mag-post mo. But yung ganon, mostly ang barangay gina-audit lang more or less mga after 3 years. Within 3 years, hindi kaya mag-post sa pizza lang, sa diin may ara nga COA audit, dra ka lang yung mag-post. No? So, isa pa rin nila ang sitwasyon sila mga friends and relatives, for several years, wala sing posting. Bisan pa nagareklamo ang pumuluyo. Pero ginhimo nila, ma-post sila, kahit may auditor mag-abot mo. May auditor nga mag-abot para hindi sila madakpan nga ang ilang mga funds down. Put with your pants down. So ang COA, pag nag-abot sa COA, dra pa lang sila nag-posting. Ang mga officials ng barangay, parang nga hindi sila masanksyon, nag-posting sila dayon para hindi sila ma-posting. May violation ina mga friends and relatives. Initanan, dulong na ton, kay violation ini mostly sa mga barangay. Intentional ini para sa 61 barangay sang Bacolod, kag mga tupad ng mga barangay sining aton syudad sang Bacolod, mga barangay dira abi sa Bago, sa barangay sa San Enrique, barangay dira sa La Carlota, diri naman sa norte sang Silay Talisay, Ibi Magdaluna nga mga syudad kag kabanuhanan, ang mga barangay dira basi, no? Amo ni mga posible nga mga violation, mga friends and relatives. Ang violation sinadira kung pag ang posting mo lang ginahimo mo sa time lang nga magbisita ang COA. So violation mo sinadiri Republic Act 7160, na failure to post within required period. Mga friends and relatives, violation ina under sa Republic Act 7160. Of course, violation man ina sa palisiya sang DILG circular. Anong nakabutang nila? Full disclosure policy. Supposed to be maging transparent ina. Every now and then, i-plaster mo ina mga friends and relatives. So, amo ina, non-posting of barangay financial report, mga friends and relatives. Okay. May damot na sinadiri mo. May mga violation. So, ikadua, possible nga liability nila, administrative case. Neglect of duty. Ang duty nila supposed to be mag-plaster mo sang mga financial report sa bulletin board or sa mga desired nga mga lugar, pero wala nila ginhimo, mga friends and relatives. So, dili makita mo lang na sa may possible falsification man kung ang date nga ginpost bala hindi current, kundi last 2 years pa ang ginababutang nila nga mga
ginapost mga friends and relatives. So, hindi current. Hindi mo balaan kung pilagi dyan ang nabilin nga kwarta sang barangay, anong mga ginagastusan, anong mga proyekto, anong mga backlog, anong mga payables bala. Pilagi dyan utang sang barangay. Nga, permi lang may problema financially ang barangay. So, dapat i-post na nila dito. Ganti, kuwan mo. Sakit sa ulo mo na, friends and relatives, no? So, may scenario number 3 kita dire. Una lang ni Anay, for the purpose of this presentation, first two nga scenario nga non-posting mga friends and relatives violation sang mga barangay officials, no? So may corresponding ini mga administrative sanction, grabe ni mga friends and relatives. So iatag tayo ikatatlo nga posible nga senaryo nga nagakatabo sa barangay. May mag-post man ang barangay, senaryo number 3, ginapost nila, kaya ginatago dito lang sa isa ka kwarto, nga wala may nagapalapit kan wala may nagabasa. Picture nila dara, i-forward nila sa kuwa, nakapost kami. Pero actually, hidden ina nga mga posting kag inaccessible. Hindi bala accessible area. Supposed to be sa ginabal ko na kagay na. Ang area na pwede mo i-post ang mga financial statements, mga financial reports. Dira po, permigid sa pagsulod mo bala sa barangay, supposed to be may ara na dayon. Pag hindi lang sa barangay, kung di sa mga lugar, nga sa diin damo tao, nga ang mga constituents ang among barangay, dira magalantaw kung ano yun na. So, sitwasyon ini, ang problema, hindi ginapost sang mga barangay official, patago. Kag hindi accessible sa area sa mga tao, mga friends and relatives. Anong natabo si Andre? Ang mga barangay official, claim compliance. So, picture nila kag isend dito, gaari amon bulletin board, may ginposting kami, i-forward na nila dito sa kuwa, i-forward nila dito sa DILG, nga nag-comply kami. Pero ang nakatabo sila, wala na claim compliance by posting financial reports inside the barangay office, nga wala sing staff nga magalantaw, wala sing pumuluyo nga makabasa o makakita man lang. So, amo na, isa man na ka-violation, mga friends and relatives. So, ang nakatapos na? Gin-violate nila ang Section 352, Republic Act 7160. So, required posting in conspicuous public places, butingan sa mga matao nga lugar. So, violation man sila of transparency principles under the Public Act 6713. Anong mga posible nga mga penalty, administrative sanction, mga friends and relatives, of course, down for complaints before the ILG or ombudsman. Yan, mga friends and relatives. So, first 3 pa lang ini ng mga senaryo under sa non-posting o barangay financial reports, mga friends and relatives. Okay, before anything else, before ta mag-end mga friends and relatives, gusto ko, Aryo, salawat, welcome ko mo sa aton barangayan, mga friends and relatives. Okay, Aryo. Welcome sa barangayan, and of course, Aksyon laban sa mga buwis, abusado at oportunistas. okay. Now, kag isa pa, Aryo, pamati ko mo anay, sang aton mga produkto.
Ha? D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basing UTI na ina, mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI. Ang fortified na probiotics, Clinica Sporebiotics! Ialbaw mo. Okay, now so balik kita sa aton nga topiko. This is actually first na mga violation sang mga barangay official. Mga issues ini about sa transparency, mga friends and relatives. So, non-posting of barangay financial reports. This is episode number 4. So, salamat sa inyong pag-upod sa sini nga programa. Kabay nga magpadayon kita, pamati kita sining aton mga program, mga expose about sa nagkalain-lain nga mga barangay. So, pumuluyo sang tanan nga mga barangays sa Bacolod City, pumuluyo sang tanan nga mga barangay sang mga katupad, actually 19 cities ini mo. 19 cities kag pila ka mga syudad, mga banwa sa syudad sang na probinsya sang Negros Occidental. Salamat sa inyong pag-upod sa sining nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton, maghatag sa aton kaalam kag kaisog mayong gabi sa inyo tanan-tanan.